Pilipinas. Kakalungkot na mga mababalitaan yung ganito. Ano po, mga kuyang mga ateng, ha? Ayan, merong isang lady senator din ang madadawit, ha? Dito sa flood control scandal. At hindi lang yan. Abay, hindi lang lady, sabi na ating bubit, ha? Baka mga hindi lamang lady senator, baka ladies pa. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:13. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Abay, malupit mahabian ang mga nangyayari ngayon. Abay, ano ang mangyayari sa dati ay nire-respeto nating institusyon na upper house o ang Senado po mahabigan kung ang ilang senador natin ay nasasangkot ngayon dito sa mga kontrobersya. Anomalya, ha? Abay, hindi po basta-basta ito mahabigan at mukhang hindi lamang 6 ang madadawit na senador. Ayan, abay, baka mas marami pa. Damdaming Bayan. What is happening to our country, Mr. President, sir? Ayan, sa bagay, siguro panahon na rin po, maibigan, na dapat manindigan po tayo dahil kung hindi natin aaksyonan ito, abay, hindi aksyon nating mga opisyal, ay baka lalong lumala po ito. Di ba? Hindi natin napapansin, ha? Dati-dati, pakunti, okay lang yan. At 10% accepted dyan. Di ba, Manong Johnny? Sabi ni Manong Johnny Ponce Enrile noong siya ang Customs Commission noong unang panahon. O sige, 10% hanggang 10% lang kayo, ha? Ngayon, Diyos ko. Abay, 100% na. Bakit 100%? Kasi ghost project nga, ha? Pinaghati-hati ang pumahabigin yung buong pondo para sa mga proyekto ng flood control. Damdaming Bayan. Relax naman po kayo mga kuyang mga ateng. Ayan, sino daw yung mga lady senators? Ba naman kayo, ha? Siguro abangan po natin mahabigan. Maganda ang palabas ngayon sa Senado, ha? Ayan, nasa inyo ba, Senator Ping Lacson? Itong si dating Undersecretary Roberto Bernardo. Naku, eto po ang pinakamalupit ngayon mahabigan dahil ito'y malalapit sa mga Diyos ng Department of Public Works and Highways. Sabi nga po mahabigan, parang ang turing sa ilang kontraktor, baka taga DPWH, ha? Marami itong nalalaman dahil sabi nga po itinuturing siyang kung may problema sa mga senador, mga congressmen, siya ang bahala. Ayan, sabing bagman. Damdaming Bayan.
Tingnan natin kung ano po ang kanyang ikakanta, ha? Dahil yung tatlong, yung mag-asawang Diskaya nga pala. Good morning! Attorney Cornelio Samaniego III. Aba, protected witnesses na po, mahabigan ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya at yung dalawang yung dalawang engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Sekboying sila ba ay tinurn over pa sa Senado o nandyan na sa Department of Justice? Kaya po sila humihiling na huwag na ibalik sa Senado. Ayan, gusto na sa DOJ kasi meron pa silang ikakantang iba pang mga senador. Daming bayan. Kaya yung laptop po ay ayaw na yata ibigay kay sa Senate Blue Ribbon Committee, Senator Ping, ha? At tama ba, Senator Ping, wag nang ikaw, ayan. Bahala na si Secretary Ombudsman, Secretary Ombudsman tuloy. Secretary Boying Remulla, ayan, na magkalkal, ayan, mag-imbestiga kung ano ang nilalaman nitong laptop nitong si Bryce Hernandez. Pero eto mahabigan, eto ang pinakamalupit, ha? Ayan, eto ang connect, ayan, eto ang maraming nalalaman, kaya abangan natin, ayan, kung ano ang kanyang sasabihin sa Senate Blue Ribbon Committee mamaya, si former Undersecretary Roberto, pwede yan? Ayan, Bernardo mahabigan, ha? Yan, abangan natin. Daming bayan. Explosive, ayan, abay, sumasabog po mga kuyang mga ateng, ha? Ayan, kaya sabi nga nila, eto na, ha? Eto na po, ha? Ayan, mukhang lalabas na lahat na ang mga anomalya. Daming bayan. Si Manong Secretary Manny Bonoan mukhang ayan, anak, hindi rin siya safe dito, ha? Ayan, kung sabi ni Senator Marcoleta, safe ka na. Ayan, eto si Manong Manny Bonoan kasi bata-bata niya itong si Yusek Bernardo, Daming bayan. Kaya tuloy sabi ni Senator Ping, kung hindi mo alam, wala kang alam, ano lang yan, either na kasabwat ka o kaya ay incompetent ka. Daming bayan. Pero may malaking balita mula sa Malacanang. Aba, anong malaking balita ito, Miss Let? Ha? Allah, magpapaalam kay Pangulong Bongbong Marcos? Bakit siya magpapaalam, ha? May kasalanan ba? Ayan, teka muna, ha? O sige nga, ayan, ito mo ng report ni Let Narciso mula sa Malacanang. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. abay may special guest ngayon sa Malacanang, ha? Ito ba ay kakanta o ano bang kakantahin niya, ha? It hurts to say goodbye ba? Si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian, na kaibigan ni Manang Aimee, abay magpapaalam daw ngayon kay Pangulong Marcos. Aba, sinong ambassador naman kaya ang papalit sa kanya ngayon? Aris 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay nakatakdang mag-farewell call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian, sa Malacanang ngayong umaga. Nagtapos na kasi ang tour of duty ni Wang sa Pilipinas na nag-umpisa noong December 2019. Sa kanyang Facebook post noong Biyernes, tiwala ang outgoing ambassador na malalampasan ng Pilipinas at China ang mga pagsubok at babalik sa tamang landas ang relasyon ng dalawang bansa sa kabila ng mga tensyon. Bago naging ambassador sa Pilipinas, si Wang ay ambassador to ASEAN at dati ring Deputy Director General sa Department of Asian Affairs ng China. Nabatid na sa panahon ni Wang ay may nabuo namang makabuluhang mga kooperasyon sa infrastruktura at agrikultura ang Pilipinas at China. Pero kasabay nito, ang matinding tensyon sa usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea at mga insidente sa karagatan na humantong sa sangkaterbang diplomatic protest. Lakay?
Pakakapihin pa ba ng Pangulong Marcos si Ambassador Wang Zillian grabe yung pinaggagawa dito sa atin, ha? Pero tayo mga Pilipino lakay kapag may bisita ay sa bagay. Pinagsisilbihan naman. Pakapi siguro. Diyan tayo kasi kilala, masyado tayong hospitable na mga Pinoy. Ayan. Ganyan naman talaga. Part ng ano yan. Kailangan kung pagka-statesman ka, kailangan kahit na kalaban mo, kahit na minumura mo na sa kaloob-looban mo, pero nakangiti ka pa rin. Totoo lang. Ayan, iniisip nga namin, ano kayang may ibibiling kayo sa President? Sabihin mo naman sa boss mo. Oo nga, Ayan. Sabi ka, Xi Jinping, huwag naman kayo masyadong ibubuli, ha? Ayan. At ikaw din. Ayan. Di ba itong si Ambassador Wang Zillian din, kung ano mga pinagsasabi din sa atin nito, ha? Lalo sa Coast Guard. Ayan. Ay, nako talaga. Abangan natin, sana mas mabait, ayan, mas friendly yung susunod na papalit sa kanya bilang Chinese Ambassador sa the Philippines. Oo, wala kang binabanggit lakay kung sino yung makakapalit niya dito sa Pilipinas. Ayan. Ano schedule ng Presidente ngayong araw ng Huwebes, Miss Let? Yan pa lang so far lakay, 9:00 ngayong umaga. Okay nga Rud, maraming salamat Let Narciso mula sa Malacanang. Good morning, balik sa lakay. Damdamin Bayan. Samantala, kung mainit pumahabigan ng flood control project, itong isang senador mainit din sa Commission on Audit. Ayan, ano ba talaga ang role ng Commission on Audit? Ayan, komisyon o audit? Ayan. Nasa ating linya pumahabigan si Senator Kiko Pangilinan na medyo tumaas din ang uminit din yata ang tumaas ang kanyang high blood noong last hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Siya po ang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Ayan. Siyempre member to ng Blue Ribbon at siyempre marami tayong matatanong sa kanya. Senator Kiko, sir, magandang umaga po sa inyo, Senator. Morning, magandang umaga sa iyo at sa ating mga nakikinig at nanonood. Good morning, magandang umaga. Akala ko si Secretary Dinky Suliman na ang kausap ko. Ikaw pala yan. Ayan. Pumuputi na ang buhok sa sakit ng ulo. Konting jobos lang yan, Senator, sir. Anyway, Senator Kiko, ayan, bago natin pag-usapan yung mga pinag-uusapan sa Blue Ribbon, na-focus yung attention sa Commission on Audit. Ayan. Totoo bang gusto nyong ma-impeach itong si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana? Ayan. Dahil ang kanya misis ay contractor din pala at marami na ako ang proyekto rin. Well, yung chairmanship kasi ng Committee on Justice, ako rin ang chairman. Opo. Yan tinatalakay ang mga impeachable officials, issues on impeachment. Kaya na minabuti nating alamin, dahil nga base dun sa salaysay ni Engineer Alcantara, ay 3 beses kinontak siya at binisita pa ni COA Commissioner Lipana para humingi ng listahan ng kanilang mga proyekto. At on record din na ang asawa niya ay isang contractor at ang ating balita ay si Commissioner Lipana ay taga Bulacan. Kaya dito pa marami ng red flag na kung tawagin. Ang Commission on Audit, yan ang sabi mo nga, ano ba ito? Komisyon o audit? Ibig sabihin, pag hindi ka nagbigay, ganun ba yun? Pag hindi ka nagbigay ng komisyon, i-audit ka. Pag may komisyon, wala nang audit. Yun ang conflict of interest. Lalo na't misis niya ang kontraktor. So paano ito? Masama ang naging gawa ng DPWH. Hindi, paano i-audit? Involved dun ang di umano, di ba? I mean, assuming merong ghost project o substandard at involved yung misis niya, hindi kaya gamitin niya yung posisyon niya para nga hindi na
mabantayan at hindi na ma-audit itong mga proyektong to. These are valid questions na kinakailangang magpaliwanag si Commissioner Lipana. Bale, ilang projects po ang nakuha na ni Mrs. Lipana, Senator Kiko, sir, batay dun sa sinabi ni Bryce Hernandez? Well, at least dun sa lumalabas na pondo, ngayon kailangan iugnay dun sa contractor, pero ang lumalabas na pondo na na-insert base dun sa salaysay ni Alcantara, Engineer Alcantara, 500 million 2022, 500 million 2023, 2024, and then 400 million. Ibig sabihin, 1.4 billion insertion ang inuugnay kay Commissioner Lipana. Wow, bata pareho yung unang dalawa. 500, baka ito tapal yan. Hindi kaya ghost project ito, Senator Kiko. Ito yung sinasabi ng Presidente na guni-guni. Yan. Yun ang tsaka nasa Bulacan, di ba? Ayan, tama po. Controversial na Bulacan. Isa pa pala, ang hiling natin sa Commission on Audit, sa lahat ng lugar na may controversial na flood control projects, kinakailangan ma-audit yung mga auditor. Dahil bago yan, auditor, i-audit. Auditor nila, i-audit nila. Dahil kung yung commissioner mismo nasasangkot, hindi kaya dito sa mga controversial na nakalampas lumampas ng 2023, lumampas ng 2024, kung hindi pa na isiwalat at na-expose, hindi ba? Doon ngayon, kailangan magpaliwanag itong mga auditor ng mga rehiyon at mga distrito na mayroong flood control controversy. Di ba? Nabanggit din yung Mindoro. Ayan. Nabanggit din ang ilang pang mga lugar. No? So dapat busisiin. Tarlac, meron din. Pampanga, meron din. Ayan. So, Senator, sir, ipapatawag niyo po ba sa Blue Ribbon Committee si Commissioner Mario Lipana? Dapat kasama yan dahil kailangan niyang magpaliwanag base sa salaysay. Again, we are looking, wala tayong rito, ano ang sinasabi ng ebidensya base sa mga salaysay, at kung yung ebidensya ba ay matibay-tibay dahil meron ding mga ebidensyang gawa-gawa. Kaya kailangan natin busisiin to ng husto. May ebidensyang half truth, ika nga, hindi whole truth. Kaya kinakailangan natin busisiin din ng gusto. Ayan, ngayong hearing ulit ng Blue Ribbon Committee, Senator Kiko, ayan, abay, inaasa nga ba? Ayan, confirm na po ba na talagang haharap ang controversial na dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, sir? Yes, yan ang on record sinabi po ni chairman ng committee na si Senator Ping Lacson na pumayag na humarap today si Yusek Bernardo. At ang balita natin, magsasalita na rin daw. Wow. Ngayon, kung ano ang sasabihin niya, base dun sa salaysay din ni Engineer Alcantara, yan ang abangan natin. Kinakailangan din maging masinop. We have to weigh his testimony carefully dahil base sa mga nakikita natin, lahat sila na involved. Minsan nagkakaroon ng, sabi ko nga, Photoshop. Hindi ba? May naidadagdag, may binabawas. Kumbaga sa dagdag bawas ng mga testimonya, hindi naman dapat ganun. Dapat hindi selective. Ayan, oo. Yes. Kasi merong iba inaakusahan na dinadagdagan. Yung iba naman, sinasabi, binabawasan. So, sabi ko nga, kala ko sa eleksyon lang yung dagdag bawas, pati pala sa testimonya may dagdag bawas din. Dapat, taong bayan at ang komite ay maging masinop para balangsin ng husto itong mga testimonya. Nung mga akusado, kasi nga, nagsinungaling na ng matagal So, kinakailangan maging mapagbantay tayo and mabantayan ang gusto na hindi mamimislead. Ang gusto natin, walang cover-up. Ang gusto natin, katotohanan. At yun din, hindi papayag ang taong bayan sa cover-up. Hindi papayag ang taong bayan
na nililihis ang katotohanan. Ayan na, Senator Kiko, nabasa na ba yung isinabit niyang naunang affidavit na mukhang merong payatang supplemental? Magdadagdag pa ng panibagong affidavit, Senator, sir? Posible. No? Posible. Pero ito ba kay Engineer Alcantara? Yung kay Yusek Bernardo, hindi ko pa nababasa. Yung kay Yusek Bernardo, ang ibig kong sabihin. Kasi ang sabi, nakapagsabi na rin kay Senator Ping, akala ko nabigyan na kayo ng kopya. Ay, hindi pa. Baka kahapon lang siguro yun dahil mabilis ang mga pangyayari. Pero I'm sure ilalabas ito bukas. Bukas, ngayong araw na ito. Ayan. So we will await that. At ang nakalungkot dito, Senator Sir, ayan, kung merong ilang kongresista sa Kamara, abay sabi, kung may nadawit na sa Senado, mukhang madadagdagan pa, Senator Sir. Ayan, ang safe na lang daw yata yung mga bagong halal na senador. Ay, sana nga. Dahil, alam niyo, pagkaganyan, sabi nga nila, ang unang biktima sa isang gera, yung katotohanan. Kaya, dapat talaga, we will really have to make sure na itong mga testimonyang ito ay nasasala ng maayos. Dahil, kumbaga, right now, pag inakusahan na ang senador, mukhang automatic, di ba? May kasalanan talaga yan. Hindi mo, iba-iba yung ano nila. So we will really have to be vigilant, no? Kasi, kumbaga, parang ang nangyayari rito, damay-damay na lahat. Di ba? Sama-sama na tayo sa impyerno. Parang ganun na nangyayari. So, kailangan maging, dapat sa katotohanan tayo, dapat walang cover-up. Ayan. Ito ba nga bang witness, protected witnesses na sina Hernandez, Alcantara at mag-asawang Diskaya, ibinakil ba sa Senate, sir, o sila ay nasa DOJ na? Kasi humiling yata sila kahapon na sa DOJ dahil parang kinakabahan na nga sila sa Senado dahil mukhang may mga mababanggit pang ibang senador. Well, tatalakayan natin yan. No? Siyempre, we need to ensure, no, na itong mga testigong ito ay kasi merong contempt, no, nagsinungaling. No? So, contempt of the Senate yan. But tulad ng nagawa sa ibang mga testigo, pwede namang makipag-usap, mag-ugnayan na lang, no? Na pwedeng ilipat on the condition na they are still subjected to or subject to the custody of the Senate, lalo na yung mga in contempt. So, nagawa naman natin yan, di ba? Nilagay sa Pasay City Jail ang mga na-contempt, pero oras na kailangan ng Senado, pwede silang, ay dapat silang dalhin kung sino man ang merong physical custody. So we can arrange for that. But I think diyan pag-uusapan sa Blue Ribbon Committee yan. Senator Kiko, kayo po ay isang abogado. Ayan, kung may madadawit ulit na ilang pang mga senador, ano po ang mangyayari sa kanila, Senator, sir? Well, kailangan maimbestigahan. Hindi pwedeng may sinasanto. Hindi papayag ang taong bayan na hindi busisiin to ng husto at may cover-up. So, yun ang ating posisyon dito. Kung sino ang mayroong involvement at may matibay-tibay na ebidensya at hindi gawa-gawa yung ebidensya, di ba? Kailangan busisiin ng husto. Kailangan face the music, ika nga. Sabi ko nga noong nakaraang hearing at sa budget deliberation ng judiciary, sabi ko, kung mabilis ang paglilitis at mabilis ang parusa, hindi mangyayari ang ganitong klaseng karumal-dumal at kawalang hiyaan sa kaban ng bayan. Kaya ang punot dulo rin ng lahat ng investigasyon na ito, pati ang ICI, ay hudikatura pa rin. Ang tanong dito, aabutin ba ng taon na naman ang parusa? Aabutin ba ng dekada? Kasi may mga kaso, dekada na, hindi pa nare-resolba. Ito'y malaking hamon sa ating hudikatura na hindi na pwede itong dating gawi. Sa totoo lang, kung agad na naparusahan ang mga karapat-dapat na maparusa at hindi umaabot ng dekada, baka wala na. Hindi na mangyayari ang ganitong klaseng napakatindi. The worst, the biggest
the worst corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas ito. Kaya dapat magising na rin ang hudikatura. Hindi na pwede yung dating gawi. Ayusin din nila ang proseso para mabilis ang paglilitis, mabilis ang parusa, at tiyak hindi yung nadadaan sa delay hanggang sa nababaon sa limot. Senator Kiko, sir, kung may mga dawit pang ilang senador, ito ba ay iimbestigahan ng Blue Ribbon Committee o ipapasa po ninyo sa ICI? Depende kung ano ang lumalabas na ebidensya, siyempre. Pero mulat sa poll, ang ating posisyon dyan independent investigative body. So kung ako ang tatanungin, mas mainam, no, na at some point i-turn over na sa ICI kung maraming mga senador ang sangkot. That is one. The other is inhibition. But again, ang inhibition na ito depende sa delikadesa, ika nga, at nasa senador yan kung nais siyang mag-inhibit o hindi. But again, babalikan ko, ang posisyon natin mula pa noon, we supported itong independent investigative entity para kwentas klaras. Kasi marami rin ang nagpupuna. Dapat sensitibo rin tayo sa pulso ng ating mga kababayan na yung biases dapat maiwasan. Dapat hindi ginagamit yung Senado bilang forum para depensahan ang mga sarili. So to be, sabi ko nga, sensitive to the public pulse, isang paraan talaga i-turn over na sa ICI. Ayan. Senator Kiko, nagpunta rin kayo sa Supreme Court. Anong pinanumpaan niyo sa Supreme Court kahapon? Pagiging membro ng Senate Electoral Tribunal. At nakipag-usap din ako dahil ako rin ang chairman ng Committee on Justice at Subcommittee on Finance para sa Judiciary Budget. So, nakipag-consulta rin ako kina Justice Leonen, Leonen sa budget. Dahil nga, kinakailangan talaga, ang punot dulo dito, lahat ng corruption scandal at kaso ay ang hudikatura. Sila ngayon ang kinakailangang mag-step up, ika nga. At nabanggit ko ito sa kanya na kung hindi kumilos ng mabilis at agaran, ang sinasabi rin ng ating mga kababayan, wala namang nakukulong . Ang lalaki ng skandalo noon, wala namang napaparusahan. At ang agam-agam nila, kung ganun ang nangyayari sa nakaraan, baka ganun din ang mangyayari rito. Pagka ganun, revolusyon na siguro ang magiging resulta, hindi ba? Aaklas na ang taong bayan pag nakita nilang hindi rumiresponde ang sistema ng pamamahala at system of justice sa ating bansa. Kaya it is sabi nga, wake-up call para sa hudikatura na wag na nating hayaan na mangyari at tugunan itong obserbasyon ng ating mga kababayan na wala namang pinaparusahang malalaking tao. Puro maliliit lang ang pinaparusahan at hindi ito tama. So yun ang pinag-usapan din namin. And as a follow-through, meron kami mga proposal para sa Malacanang, para sa Kongreso at para sa Hudikatura na magkaroon ng separate na Advisory and Consultative Council kung saan nakaupo ang mga Supreme Court Justice, ang Finance Committee at Justice Committee ng House at Senate, at pati ang Executive Secretary, Secretary of Justice. Ano pag-uusapan dito? Yung rule of law, yung budget para mapabilis ang paglilitis at matiyak na may kapasidad ang hudikatura na matiyak itong mabilis na paglilitis at may dagdag na suporta sa kanilang budget. Senator Kiko, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Magandang umaga. Salamat. Agyaman na ka po. And Diyos Tiagnina. Thank you. Thank you very much. Diyos Tiagnina po, Senador Kiko Pangilinan, ang chairman ng Justice Committee ng Senado at chairman din ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Code.
Babalikan natin lang pang mga reports. Standby, Raymond at Paas. Andyan na ba si Yusek Roberto Bernardo? Ha? Abay, ito ang kung may mga binanggit na itong si Engineer Alcantara at Engineer Hernandez. Kung merong babanggitin po mabigyan itong si Yusek Bernardo, ito ang pinakamalupit po mahabigan. Dahil siya ang mas maraming nalalaman. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, Apo Kabsat, Justice Sam Gaerlan. Mr. General Edwin Ernie. Oras ganap na alas 8:43. Ang oras Oras, Sister L. It's 8:51 at good morning, Lakay. Bago ka bumati, ayan, batiin ko muna yung mga taga Bicol. Ay. Dahil dadaan dyan ang bagyong Opong. Ha? At ingat-ingat po dahil mukhang meron pang sama ng panahon nasasanib sa bagyong Opong na maaring sumalanta na naman rumagasa dyan sa inyong lugar. Ayan, yung magsasanib persa ito, Sister M. Ha? Ayan, kung merong bagyong Opong, may bagyong Saldi. Ayan, may bagyong Villaferte. Ayan, meron pang bagyong Francis. Patay tayo dyan. daming bayan. Natatahimik lang ako sa sinabi mo, Lakay, kasi parang puro Bicolano. Di ba? Grabe ang baha dyan. Kaysa parang ito mahabigan na masama ang panahon. Ha? Parang ito na tag-ulan. Ay, nako talaga. Pagkatapos, masasabayan pa. Bumabaha, pumabi ng mga balita tungkol sa mga kontrobersya. Ayan, corruption. At hindi lang yan, pati ang iginagalang natin, nirerespeto natin ahensya ng second branch ng gobyerno, ang legislative, ang Senado, abay nadadawit na rin po mahabigan sa mga grabeng katiwalian. Kaya sa ito na tag-ulan, mga kuyang, ha? Mga ateng, madami tuloy ang nagkakasakit. Ayan, yung isang kontraktor, ayan, hindi naman dalawang kontraktor, nasa hospital, Sister L. Ayan, dahil sila po ay naha-high blood na. Ayan, matapos madadawit po ang kanilang mga pangalan at siyempre pressure sa kanilang mga pamilya. Kaya dapat maging malusog at aktibo kayo, ha? At huwag kasing sasali sa mga ganyan. Kaya todo alaga po tayo sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, siyempre yung world class. Gamot sa high blood, world class. Gamot sa high sugar, world class pa rin yan. Gamot sa high cholesterol, world class. Sandali lamang, Val Gonzales. Naku, hindi lamang sa Senate, Sister L. Pati ang Department of Health. Ayan, abay, kailangan daw po ay maimbestigahan din, Sister L. Dahil bakit naman, Lakay? Napasok na rin ng mga kontraktor. Di ba? Ay. Hindi lang meron yan. Nga, kung Meron nga tayong kilalang dati opisyal yan, nag-resign ha? Dahil hindi niya makayanan, dahil pinapapirma siya ng mga overpriced ng mga supplies. Ano ba yan? Mga gamot. Ano ba yan? Tapos siya ang mabubugahan na. Oo. Pagkatapos hindi pipirma yung mga bossing. Ano ko yung sinuswerte? Pero presyong abot kaya po umakoy ang mga ateng. Rhea Generics po kasi ang mga gumagawa na magamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies tulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dahil lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Ang bagal mo, ayan. Hindi mo sinabi, Lakay. Para kang si Boy Gonzales, ayan. Ngayon lang kinumpirma, ayan, na may nagsampa nga ng reklamo sa Department of Justice laban kay dating Marikina Mayor, ngayon Congressman Marcy Teodoro. Para ang hirap paniwalaan, Lakay, kasi,
'Di ba parang yung image kasi ng tao Lakay nakilala ng publiko ay iba. Ayun, parang hindi makabasag pinggan. Pagkatapos Tsaka nung mayor siya Lakay talaga siya 'di ba? Pagkatapos Lady Cups pa. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa atin ngayong umaga. Ngayong 91 days na lang. Wow. Pasko na po. Ayan, napakalumay mo ating makabat. Galit na naman. Ha? Oo nga, mamaya, Lakay. Baka mag-edsa na naman sila, magluneta na naman, magmenjola na naman. Makalma lang tayo kahit ganito po ang nangyayari. Isipin na lang natin yung mga positive na nangyayari din, Lakay. Nagaganap pala. Kasi mahirap Lakay pagka lagi tayong high blood. Baka maaga tayong mamatay. Ito nga, nabanggit ang pangalan, yung kontraktor na nasa ospital na tuloy. Ayan, Bakit? Siyempre. Dahil dun sa Oo naman. Madawit lang ang pangalan mo sa mga ganyan. Siyempre, ma-high blood ka talaga, di ba? Attorney Freddy Villamor, ayan, good morning. Ayan, kaya daw yung iba Lakay, mga investment natin. Ayan. Gusto na daw mag-resign sa gobyerno kasi daw baka pagising nila nasa social media na sila. Yung mga, totoo yan. Wag kasi kayo mayabang. Ayan, yung kasi, masyado yung front kaya tuloy nakakainggitan kayo. Ayan. Tsaka nakakalkalakay ng mga tao yung mga post. Ayan, okay, magyayabang kasi. Ayan, lalo na kung suspicious naman ang mga pinanggagalingan yan. Parang yung mga biglang yaman. Yes, pero I like your attire, Sister Elle. Thank you, Lakay. Wala akong flower sa mga naghahanap. Paro-paro po muna ako today. Di ba ang dami kong paro-paro, Lakay? Ayan. Palipad na yan. Pupunta ng Senado to mamaya. Isa lang yan. Pang Ivana Alawi ba yun o Heart Evangelista? Ayan. Wala. Sister L lang to. Si Heart, ayan. Crying to the max na siya. Naiyak siya, Lakay. Ako naman talaga, Lakay. Siguro lesson na rin kay Heart. Pero kasi Lakay, sa totoo lang mayaman talaga si Heart bago pa sila ikasal ni Senator Cheese. Pero sa ganitong panahon, tsaka isipin niya, asawa niya, Senate President. Yes, yung parang public servant kasi Lakay di ba? Yan. At saka siya ang first lady ng di ba? Ng Senate. Siya spouses. Ang spouse. Lakay. Di ba? Mayroon nga silang mga ino-organize dyan, mga charity events. Pero eto na, report ni Val Gonzales para sa mga taga Avenida, Santa Cruz. Ayan. Eto Lakay, dahil concerned DOH employees umaapila daw sa mga mambabatas, imbestigahan din ang ahensya dahil posibleng napasok na rin ng mga kontraktor na iniimbestigahan ng Senado at ICI. Anong posible? Napasok na. Ako nagsasabi napasok na. Matagal na. Ayan, dahil matagal na nga napasok, alamin natin ang detalye. RH5, Val Gonzales. Val. Sister L at Mayor, nanawagan ngayon ang concerned DOH employees sa mga nangyari sa'yo? Putol ka, Val. Nakot. Mukhang pinutol ng Hoy, Lotto King. Anong ginawa? Ang pangalan to? Si Don ba to? Si Don Gregorio. Sermano. Yan ang pinakamayamang staff ng RH, si Don. Ba't mo pinuputol yung linya ni Val? Kasi simula pa lang. Bilis. Nandyan pa si Boy G. Ayan, punta muna natin Lakay si Boy Gonzales dahil ang Department of Justice kinumpirma ang pagsasampa ng reklamo laban kay Marikina Representative. Si Boy ba si Val? Nandyan muna si Boy muna, si Boy Lakay, muna. dahil establish natin ang linya ni Val. Okay. Ang pagkumpirma ng DOJ, mayroon nga raw talagang reklamo laban kay Marikina Congressman Marcy Teodoro. RH29, Boy Gonzales, Boy. Lakay dayo, Sister L, kinumpirma ni Assistant Secretary ng Department of Justice, Attorney Miko Calabano,
na ngayong Huwebes ang dalawang complaint affidavit na inihain sa National Prosecution Service laban kay Marikina 1st District Representative Marcelino Teodoro Cognay ng umano'y mga paglabag sa revised penal code. Ang mga nagreklamo lakay pareho pulis na dating na italaga bilang close-in security ng kongresista sa magkaibang panahon at ay nag-akusa kay Teodoro ng mga kaso may kinalaman sa pang-aabuso. Isa sa kanila ang nagsampa ng reklamo para sa Act of Parasim Business sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code, habang ang isa naman ay nagreklamo ng rape by sexual assault sa ilalim ng Article 266 bukod pa sa Act of Parasim Business. Ayon kay Clavano, ang mga reklamo ay sasailalim sa case build-up at legal evaluation alinsunod sa Department Circular Number 20, 2023 upang matukoy kung may sapat na ebidensya bago magsimula ang anumang preliminary investigation. Tiniyak ng DOJ na igagalang ang karapatan ni Congressman Teodoro sa due process habang hindi ibinubulgar ang pagkakilanlan ng mga complainant upang mapangalagaan ang kanilang privacy at seguridad. Dagdag pa ng kagawaran, mananatili itong patas at susunod lamang sa ebidensya at sa batas sa pagresolba ng kaso. Ito si Vegas para sa DCRH. Anong ranggo ng mga police women? Yung dalawa. Lakay, sa dokumento, lakay, bata pa isa 28, isa 25. O nga, yung ranggo lang, ayan bang mga patuluman, ayan, sarhento na, ayan. Yung kagabi na nakuha kong complaint ay naisinampa dyan sa CIDG. At di ba ang pangalan ng mga ranggo. Wag na yung pangalan, yung ranggo lang. Patrol woman. Pero hindi na binanggit yung ranggo. Patrol woman. Yun yung patrol woman. Patrol woman. Patrol woman. Yung 25 anyos. At yung isa ay 28, siguro mas mataas ang konti ranggo. Dalawa sila lakay, dalawang pulis na nagreklamo nga ng laban dito kay Congressman Teodoro. Ayan, tama ba? Gusto pa magpa-BJ? Mga ganun? No, dahil lakay na sa lakay masyadong tawag doon, masyadong madugo. Di pwede banggitin. Ganun ba? Sige. Medyo... kopya nga nung ano. Nandito lakay, meron tayo. Nandiyan na ba yung... meron tayo. Kagabi pa. Okay. Isalaysay ng dalawang ba't sa Marikina nauso yata ang pang-aabuso ng mga babaeng pulis? Di ba yung yung sa mobile dati. Mobile patrol. Butit maximum tolerance sila. Baka mamaya kung yung isa nga nagkasana ng baril, di ba? Nagano na siya baka yung parang magamit niya. Okay, sige nga Rod, boy. Ayan, abangan mo yan. Ang update natin dito sa DOJ kaugnay sa isinampang reklamo kay Congressman Marcelino Teodoro. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kapiling ang mahal sa buhay nang madama ang ligaya sa gabi't araw. Nalimot mo ang lahat ay mayroong hangganan. Ngunit na ngayon naramdaman ang kalungkutan. Tagal naman ng refrain mo, Rico. Ay noon mo naalala ang may kapal. Eto na, Sister N. Ang tao'y marupok kay dali lumipot. Ikaw ba'y marupok din? Ay, hindi. Pero ako lakay inaantok sa playlist mo.
Ko na ba? Akala ko paminsan-minsan marupok din. Ito na si Val Gonzales. Ayan. Val. Nako, ito marupok din ito. Oo, alamin natin ang detalye nitong pag-apila ng mga empleyado ng DOH na imbestigahan ang ahensya dahil nga sa mga posible o sabi nga nila kay nakapasok na ng mga kontraktor na iniimbestigahan ng Senado at ICI. RH5, Val Gonzales. May nagregalo nga dyan ng Land Cruiser. Okay, proceed. Val. Mayor at Sister L, nananawagan ngayon ng concerned DOH employees sa mga mambabatas na imbestigahan na rin ng Department of Health dahil sa posibilidad na napasok bilang ahensya ang mga kontraktor na imbestigahan ng Senado, Kongreso at Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ayon sa grupo, may mga inisyal na silang mga palagandaan ng korupsyon at may ilang kontrata na silang pinag-aaralan ngayon sa loob ng ahensya na anila'y posibleng may bahid ng anomalya. Ang grupo ng concerned DOH employees ay siya rin complainant na nagayin ng 2 magkahiwalay ng kasong kriminal at administratibo sa Ombudsman laban kay Health Secretary Ted Arbosa at ilan pang matataas na opisyalis ng ahensya. Batay sa mga dokumentong hawak ng grupo, ang lead counsel ng mag-asawang Vizcaya na si Atty. Cornelio Samaniego III ay tinalaga ni Secretary Arbosa bilang Director for ng Procurement Service ng ahensya noong June 7, 2024. Agamat sabi ng grupo, hindi naman nagtagal si Samaniego sa pwesto at bigla na lang itong nawala sa pwesto matapos ang 3 buwan. Kabilang din nila. Sa nananatili sa pwesto na itinalaga ni Daligin Arbosa ay si Undersecretary Dr. Glenn Bagao. Ayon sa concerned DOH employees, si Yusef Bagao ay kapatid ni Engineer Henry Bagao, ang may-ari ng EGB Construction na panglima sa listahan ni PBBM na 15 construction companies na nakakuha ng multi-billion peso flood control project sa DPWH. Maliwanag ng mga empleyado ng DOH, bukod sa inappoint ni Secretary Arbosa si Bagao bilang punong abala ng Disease Prevention and Control, ay tinalaga rin siyang in charge sa mga kontrata sa pagpapatayo ng mga healthcare facilities sa buong Luzon mula sa Cordillera Administrative Region hanggang Regions 1 hanggang Region 5. Liit ng grupo, marapat lamang na imbestigahan at malaman ng taong bayan kung sino ang kontraktor ng mga naitayo at mga itinatayong pasilidad ng DOH mula sa North, Central at maging sa Southern Luzon. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wow, kaya pala pabiyahe-biyahe na lang. Daming bayan. Sandali lang, Het. Ayan, hatawin natin yung report ni Giselle muna. Samantala, report naman ni Giselle, computer ni Bryce Hernandez na na-unseal na ng Department of Justice at yung laman naman isasalang na sa evaluation ay sa kanyang legal counsel. Detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Si Sir L. Lagay, kinumpirma ng abogado ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na na-unseal na nga ng DOJ. Ang computer nito naglalaman ng mga posibleng baback up sa kanyang mga revelasyon kaugnay ng flood control scandal. Sabi sa DZRH News ni Atty. Raymond Fortun, subject na yung laman ng computer ng kanyang kliyente sa evaluasyon. Ibig sabihin, dito raw malalaman kung masusuportahan ba ng mga files o laman niyang dokumento ang mga expose ni Hernandez. Magiging bahagi daw ito ng evaluasyon ng DOJ kung maipapasok ba yung kanyang kliyente sa Witness Protection Program bilang protected witness pa lamang ito ngayon. Samantalang muling iginiit ng kampo ni Independent Commission for Infra Special Advisor David Magalong na mananatili siyang alkalde ng Baguio City sa kabila ng panawagang resignation ng ilang labor group. Ayon sa kampo ng alkalde, mali o peke yung mga balita na kumakalat na nagtula siya sa posisyon at una na rin niyang sinabi na hindi daw maapektuhan yung gampanin niya sa komisyon ng pagiging ama ng Baguio City. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Salamat, Giselle. Isunod natin si Milky bago ang Senado. Mga kongresista na dinadawit naman sa Flood Control Project Anomaly, inaasahan ang kooperasyon sa ICI. A report ni RH12. Tika muna ano yung report? Sabi ng report na isang bubit kong taga-ISAF. Abay mukhang from Spain. Abay mukhang pupunta ng Portugal ang Congressman Saldico. O kasi namataan siya sa Singapore. Yes, ala daw, tama ba? Secretary Manalo, alang
ba tayong extradition treaty ang Pilipinas at Portugal? Ako, Manang Milky. Manang Milky. Lakay at Sister L, inaasahan ng Kamara ang buong kooperasyon ng isa Independent Committee on Infrastructure na mga kongresistang nadadawit sa Flood Control Project Anomaly. Ito ang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, chairman ng House Infracom, sa desisyon na suspindihin na ang investigasyon ng komite at ipaubay na lamang sa ICI. Ayon kay Ridon, ito rin naman ang plano ng komite sa sandaling mabuo ng komite at simulan na ang investigasyon. Bukas din niya ang komite sana sa mga kongresista noon na dinadawit sa anomalya na humarap sa hearing kaugnay ng kanilang karapatan sa right to reply, pero hindi papayagan na matanong ang mga nag-aakusa sa kanila. Samantala, formal lang na i-turn over ni House Speaker Faustino D. III sa ICI ang mga dokumento, transcript, financial records, mga litrato at iba pa na nakalap naman ng komite sa kanilang isinagawang investigasyon. Pagpapakiita ito ayon kay Speaker D ng kooperasyon ng Kamara sa investigasyon ng ICI, lalo na't ilang mga mamabatas ang nadadawit sa naturang kontrobersya. Ako si Milky Guna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Ayan, nagsimula na po ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Sandali lamang Brad Raymond Dadpaas. Oras, Sister L. 9:11. Kung balitaan lang din ang usapan. Natin lakayang update mula dyan sa Senado dahil nagpapatuloy ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Bilisan mo, binabasa ni Yusek Bernardo yung affidavit. Ni Yusek Bernardo ang kanyang affidavit. Nandyan si RH28 Raymond Dadpaas. Laki Raymond. Mayor at Sister L agad na umamin ng pagkakamali sa kanyang tungkulin itong si Yusek Bernardo sa pagpapatakbo ng DPWH. Ngayon, ikinukwento na niya yung operation na tungkol sa Bulacan at kanyang trabaho bilang Yusek ng DPWH. Pakinggan natin. Subsequently, he likewise told me that he even convened the officers of Bulacan First DEO to confront them about these ghost projects, and that some officers, it was Engineer Hernandez, who was the primary person responsible for the same. In the exact words of Engineer Alcantara, si Bryce po yan. I categorically state that I have neither knowledge nor participation in these flood control ghost projects. Congressman Zaldico. My personal knowledge regarding Congressman Zaldico are set out as follows. Congressman Zaldico one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm, maayos bang kausap si Engineer Alcantara? To which I replied, maayos po. Engineer Alcantara then told me that Kong Zaldico was asking for a 25% commission, and out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, boss, hati na tayo sa 2%. Furthermore, Engineer Alcantara would tell me every time that he made deliveries of cash to Congressman Zaldico in compliance with his commitment to Congressman Zaldico. In this affidavit, I shall mention my personal knowledge regarding Senator Chis Escudero as follows. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu, and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act. A copy of the list of Valenzuela and Marinduque projects is here to attach to this affidavit as Annex A. When I gave him the list and in relation to the commitment, I asked him, Boss, paano to? Maynard replied, bahala ka na. I asked, Boss, okay na ba ang 20%? Maynard said, okay. After inclusion of the projects in Dagaa, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Finally, I would like to add
that deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. I confirm that Commissioner Lipana requested that he be referred to officers of DPWH Bulacan 1st DEO. I referred him to Engineer Bryce Hernandez. I have no personal knowledge if they were able to secure a project in Bulacan 1st DEO. Furthermore, and subject to possible referral to an executive session upon the approval of the Honorable Chairman, I attest to the broader systemic issues in DPWH that are widespread. My statements hereunder are based on personal knowledge and direct interactions with the personalities involved with great risk to my safety and that of my family members. I confirm the following. Yusek Traigib Olaybar of DepEd. Yusek Traigib Olaybar used to work for Senator Ramon Bong Revilla and Senator Sani Angara before his appointment as Yusek for the Department of Education. Sometime 2010, I met for the first time Yusek Olaybar, who was then working in the office of Senator Bong Revilla. Later, I learned that he transferred to the office of Senator Edgardo Angara and then later to Senator Sani Angara. Sometime 2024, Yusek Olaybar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations, supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. After the meeting, I asked Bulacan 1st DEO to prepare a list of projects for funding. Thereafter, Engineer Alcantara submitted a list of projects worth 2.85 billion. Here to attach as Annex B is a list of those projects. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olaybar. Yusek Olaybar told me that the commitment is 15%. In his words, boss, 15 yan. Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion for the projects listed in Annex B. Engineer Alcantara, from time to time, would collect and deliver the agreed 15% commitment to me, which I delivered or caused to be delivered to Yusek Olaybar in Magallanes, Makati, and other places. Senator Ramon Bong Revilla. Sometime in the year 2024, Senator Revilla and I met where I gave him a list of projects given to me by Engineer Alcantara. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Senator Nancy Binay. Sometime in the year 2024, Carlin Villa, a staff of trusted confidant of Senator Binay, called me and asked for a commitment which was set at 15% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex D. I relayed the 15% commitment to Engineer Alcantara. Engineer Alcantara collected 15% commitment, or about 37 million, which was turned over to me and which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Given the complexities of the transactions and personalities involved, I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit if warranted in the premises. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records. In witness or hope, I will be affixing my signature this day of September 2025 here. Mr. Chair. Yeah, kindly sign your affidavit in the presence of everybody.
Here, Mr. Chair, I have already signed it. For the record, you signed the same affidavit that you read, no? Yes po, Thank Mr. you. Chair. Maraming salamat, Yusek. Secretary Remulla is recognized. Your Honor, after hearing his affidavit and his willingness to disclose all other details about the transactions that happened under his watch, may I respectfully ask the committee to allow the DOJ to have an evaluation of Mr. Bernardo immediately. This matter has to be done because of the gravity of the situation and the fact that we may have to really work overtime on legal matters that are needed, or on necessary legal matters, so that we can preserve the monies and other things that are involved in this discussion. Thank you, Secretary Remulla. Will you be open to answer some questions addressed to the Secretary of Justice before you leave? Just like the last time? No, not to Yusek Bernardo, but to the Secretary for some clarificatory questions. I mean, to the Secretary of the OJ, not to the affiant. Because you have to bring him back after lunch, no? Not to you, but Secretary Remulla, will you be willing to, not Yusek Bernardo? I'm referring my question to Secretary Remulla. If you're willing to accommodate just a few questions from the members, if they're... Yes, Your Honor. Of course, Your Honor. So we'll start with whoever. Senator Erwin Tulfo is first on the list. Kindly limit your questions to, in the meantime, no, to Secretary Remulla. Mamaya na lang yung kay Undersecretary Bernardo. Meron. Anybody? You have some questions? The same naman lang rin, Mr. Chair, na pag alis ni Secretary Remulla, alis din si Bernardo, baka pwedeng magtanong na kay Bernardo. Hindi. Ang kasundan natin, pagbalik na lang, kasi hahaba eh. And they have work to do, so we are accommodating them in the same manner that we accommodated Alcantara, Engineer Alcantara, to be brought immediately to the DOJ for evaluation, for some procedure. Then after that, we can have all the time in the world. Maski hanggang madaling araw, kung gusto mong tanongin si Yusek Bernardo, sir, pero ito, for the benefit of general questions. We're just postponing. We're not rejecting your request to propound questions. Kasi sa akin kasi, sir, pag sabi niya ngayon dito, diretso kagad file ng kaso sa DOJ without us giving the benefit na makapagtanong man lang kung... Sige. I think the thing is that the Department of Justice, as much as possible, would like to evaluate first. They will not file any cases against anyone. But subsequently, filing of cases will follow. Kung sana naman bago siya makonsider doon, dito muna sa atin. Dahil sa atin niya nilahad yung statement niya, so hindi naman niya nilahad sa DOJ, sa atin muna. So sana makapagtanong tayo bago natin turn over sa DOJ for their consideration. Mr. Chair, I think the point... hearing is suspended. Ayan po, Raymond. Ayan, maraming gusto magtanong kaagad kay Yusek Alcantara. Ayan, ayaw mo na... Sige, Bernardo Lakay. Yusek Bernardo. Ayan, Yusek Bernardo. Raymond. Ayan, nasa linya ba si Raymond? So, ang usapan sana ay si Secretary Boying Remulla ang tatanungin ng ilang questions bago dalhin sa DOJ si Yusek Bernardo kasi ayusin yung pagpa-file ng pag-assess nung kanyang affidavit. So pagkatapos niyan sa DOJ ay saka ibabalik sa Senado, Blue Ribbon Committee para tanungin. Kahit hanggang madaling araw, sabi ni Senator Ping Lacson. Pero ang gusto kasi ni Senator Bato Lakay ay matanong muna bago man lang i-turn over sa DOJ. Ayan, sabi kami muna, tayo muna. Dito nagbigay ng salaysay. Ayan, yun ang kanyang punto naman. Kaya sinuspend muna mahabigan pag-uusapan yan kung ano ba talaga, kuya. Ha? Ayan, gigisain na ba si Yusek Bernardo o dadalhin muna dun sa DOJ? Ayan. Pero may mga bagong pinangalanan Lakay na sabi
tumanggap daw po ng kickback at kasama na nga sa idinawit nitong si dating DPWH Secretary Roberto Bernardo ay si Senator Cheese Escudero, the former Senators Revilla at Nancy Binay. Wow. Lady Senator. Mukhang... Laka yung reaction mo. Natatawa ako eh. Kasi 15% kay former Senator Nancy Binay, yung kay former Senator Bong Revilla Bailan. Kaya sabi nga na aking bubiti, hindi lang lady senator, ladies and gentlemen. So meron pang kulang lakay kung may kakanta ba. Ayan, abangan natin. Mukhang susunod ba. Andiyan na si Raymond. Raymond, please come in. Update sa Senado, Raymond. Tinatawagan pa lakay. Lotto Junior, mabagal ito eh. Habang suspended ko na to eh. Ayan, ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayan, okay. So, sa ganitong sitwasyon po, mahabigan, umiinit ha. Ayan, may mga bago ng binanggit na mga pangalan. Pero alam po niyo mahabigan ha. Abay, meron akong exciting na balita po para sa inyo ha. Ayan, hindi lamang sa mga ladies, lady legislators, ngayong 50th anniversary ng Mega. May mega milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car tulad ng Toyota Race ni Sister L o 1 million pesos. Simple lang sumali. Bumili ng specially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at i-text sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga ka-DCRH, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Ako po si Dayo Makalma, nagsasabing sali na sa Mega Milyonaryo Promo. Raymond at Paz, please come in. Raymond. Mayor, pansamantalang nag-suspend ang hearing dito sa Senate Blue Ribbon Committee dahil merong diskusyon doon sa after kasi na makapagsalita si Yusek Roberto Bernardo ay dadalhin sana siya ni Justice Secretary Boying Remulla sa DOJ para doon i-assess yung kanyang statement at doon sa kanyang application sa Witness Protection Program, pero ito ay kay tinutulan ni Senator Bato dahil ang gusto niya ay matanong muna ngayon dito si Yusek Bernardo bago siya pakawalan dahil dito naman daw niya unang inilahad yung kanyang mga statement. Kaya nagkaroon ng break sa ngayon. Si Senator Bato, kinakausap ni Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Si Senator Rodante Marcoleta, kausap naman Secretary Boying Remulla at si Yusek Bernardo sa likurang bahagi nitong Senate Plenary Session Hall. Matatandaan na din doon sa kanyang statement, itong si Yusek Bernardo ay napangalanan sina Senador Cheese Escudero, Senador Sani Angara, dating Senador Bong Revilla at dating Senador Nancy Binay na ngayon ay mayor na ngayon ng Makati na di umano'y nagkaroon ng kontrata na pinadaan sa kanya at napunta sa Bulacan First Engineering District kay Henry Alcantara. Yun yung kanyang binanggit at pati pala yung binanggit din yung pangalan ni COA Commissioner Mario Lipana. Ayan, ito na. Nakay, babalik na ang session. RH TV, ayan, balikan natin ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Since there are no senators who wish to propound questions, I think you can, to the DOJ Secretary. Short yes, lang for DOJ. Okay. Yes, sir. Secretary Remulla, sir. Yes, sir. Can we confirm from you, so far sa itong tinatakbo ng investigasyon natin, kung ilan na yung na-admit ninyo sa Witness Protection Program from our resource persons, kung meron na ba? Sir, under the Witness Protection Program, dalawang klase ng testigo po. One is a protected witness, people who testify in proceedings. If they request assistance from the DOJ and applying for the program, we give them a protected witness status, which means bibigyan na ho namin sila ng security at yung mga ibang benefits pwede na makuha. Ang pagkakaiba lang, pag sinabi hong state witness, ibang procedure din po yun. Kaya yung po yung ina-evaluate ngayon, sa dami po ng transaksyon na nandito,
inaayos po namin, tinitingnan ho namin kung paano ano talagang krimen sa kami magko-concentrate. At kung kaninong testimony po pinakamahalaga under the Witness Protection Act. Yun po, kailangan po makita namin kanino talaga ang necessary para makakuha kami ng conviction later on. Yun po lang ho ang ano dito. Sir, so far, the level of protection that is being provided to the Diskaya, to Bryce Hernandez, sa ngayon ay sa amin pa lang yan sa Senado? Yes, sir. Sir, I just wrote a letter to the Senate President. I don't know if it was sent here yesterday. Ito po yung informing the senators that we have provisionally accepted them to the program. Tapos i-evaluate namin sila as state witnesses, pero bibigyan ho sila ng security mula po sa sulat na to ay matanggap na Senado. Since they're still under itong tatlong taong ito, si Bryce Hernandez, JP Mendoza, and Henry Alcantara, ay nasa custody po ng Senate at naka-contempt. Hindi po namin sila binibigyan para security, pero ini-inform po namin kayo na bibigyan na namin ng security. And then we have to process also Mr. Diskaya again tomorrow. Mahabang proseso ho ito kasi ang dami hong transaksyon, tsaka dapat alam po natin ang direksyon kung saan po papunta ang mga demanda. Thank you, Secretary Remulla. Mr. Chair, okay na ako. Thank you. Chair, Mr. Chair. Yes, Senator Marcoleta. I just want to make a record that when I approached the Secretary of Justice together with Engineer Bernardo, both of them committed that Engineer Bernardo will go to the DOJ accompanied by the DOJ Secretary for the purpose of filing the appropriate charges only. And Engineer Bernardo will not in any way add or alter the affidavit that he presented before us. Meaning to say, no additions, no subtractions, walang alterations. Whatever copy that he distributed to this committee will be just that. That is correct. Thank you, Mr. Chair. Recorded naman po, nasa transcript, nasa YouTube, nasaan pa? Yes, sir. Kaya kasi po, kung mag-alter siya, will be liable for perjury. Hindi po, no supplement, no nothing. Kasi po yung iba, pagdating dito, nagsusupplement. Ang sabi niya, wala na po akong idadagdag. Yun lang po. Meron siya sa statement niya na I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit yun nga if po, warranted. Kaya po sinabi ko sa kanya, meron ka rito, magdadagdag. Kasi dapat sana alam natin because he presented himself before this committee, but whatever he does outside this committee, wala tayong kinalaman. Hindi na po natin nalalaman kung ano mangyayari. I mean, for purposes of transparency, Mr. President, You're saying Mr. Chair, that just kaya in case, po pumapayag na kami na nadadil. Paano yung supplemental? Hindi na po natin malalaman. There will be no guidelines. Dito rin po yung supplemental. Hindi nga po natin malalaman eh. We will not be guided. Ano ba sasabihin niya? Why not before? Hearing is suspended. Ayan, muling sinuspend po ang hearing dahil sa supplemental. Supplemental affidavit. Parang tumututol si Senator Marcoleta na magdagdag pa ng panibagong affidavit kasi ang sabi ni Yusek Bernardo kanina, maaring mag-file pa siya ng panibagong karagdagang affidavit. Ayan. Kung kinakailangan. Pero ang punto kasi lakay ni Senator Marcoleta ay for transparency. Di ba mas magandang for transparency kung ilahad na lahat? Ayan. Bago umalis, isulat mo na kung may dadagdag ka pa. Pwede naman. Anong kinakatakot ni Marcoleta kung may dagdag na affidavit? Raymond Datpaas, please come in. Mayor, pinagtatalunan yung tungkol sa posibleng pagkakaroon ng supplementary affidavit ni Yusek Roberto Bernardo at ang kino-question ito ni Senador Rodante Marcoleta sa pagsasabing dapat ay malaman nila o kaya ay ang kinausap daw niya itong Secretary Boying Rebulya at si Yusek Bernardo na dapat ay hindi na madadagdagan kung ano man yung laman ng kanyang statement na inilahad dito sa komite at ipinamigay sa mga senador. Pero sabi ni Senador Ping Lacson,
ay nasa kanyang affidavit na humingi ng pagkakataon na magbigay ng supplementary affidavit. Pero sabi ni Senador Marcoleta, hindi ito po pwede dahil baka hindi na nila malalaman kung doon na sa DOJ ilalahad itong nasabing affidavit. Kaya ang gusto nila ay dito na mismo mapag-usapan kung ano man yung lalamanin ng supplementary affidavit na isusumiti. Dahil kapansin-pansin, Mayor, dito nag-uusap na nga kami dito. 1, 2, 3, 4. 4 yung senador o dating senador na kanyang pinangalanan pero nawala doon sa listahan. Sila Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva na doon sa previous hearing, ang sabi ni Engineer Henry Alcantara, si Yusek Bernardo din ang nag-utos at nagbigay ng mga proyekto kay Engineer Alcantara. Pero dito sa affidavit ni Bernardo, wala siyang paliwanag kung ano ang naging transaction nila ni Senador Jinggoy at Senador Joel Villanueva. So, dito sa Senate Plenary, makikita yung pag-uusap na sa likurang bahagi, Senator Marcoleta, Senator Bato de la Rosa, at Justice Secretary Boying Remulla. Habang hindi umaalis sila Senate President Tito Soto at Senator Ping Lacson at iba pang mga senador na naroroon sa kanilang upuan dito sa harapang bahagi ng Senate Plenary. Pero Raymond, ang tanong lang natin, ba't ayaw ni Senator Marcoleta na magkaroon pa ng supplementary affidavit? O di ba gusto natin na lahat, ayan para kung meron hindi na idagdag dyan na maaring nakalimutan niya o sa pagmamadali na mag-testify sa Senate Blue Ribbon Committee, siguro payagan na natin kung ano yung lahat ng kanyang nalalaman, Raymond. Yun nga yung medyo kino-question niya. Parang ang gusto niya kasi, kumbaga, kung meron mang sasabihin pa, dito lahat. Kumbaga parang ang gusto nila kasi, huwag mo nang punta muna sa DOJ. Na dito muna. Na tanungin nila ng tanungin. At kung meron siya nakalimutan, banggitin na niya dito bago siya dalhin doon sa Department of Justice. Baka para transparent. Baka magkaroon ng, kumbaga, ibang forum yun ibang forum, maiiba dito sa Senate at doon sa DOJ, kaya yun ang kanilang hinihiling yun. Tumayo na rin si Senate President Tito Soto, pinuntahan sila, kausap Senator Bato at Senator Marcoleta at Justice Secretary Jesus Boying Remulla. Tingnan natin kung ano mapagkasunduan, kung aalis na nga ba itong si Yusek Roberto Bernardo kasama Secretary Boying at babalik, or dito muna sila tatanungin bago sila bago maipadala doon sa Department of Justice. Well, may punto rin sila. Ayan, dahil kung may mga hindi nabanggit sa affidavit, pwede nang maungkat dyan, matanong dyan kung sino-sino pa ang ano pa ang kanyang nalalaman. At kung meron pa bang ibang senador o kaya kongresista na o opisyal ng DPWH na alam niyang sangkot sa flood control scandal, Raymond. Yun na nga. Parang na-corroborate yung iba, pero may nawala doon sa listahan. Kaya yun ang parang tayo lang ang tumitingin. Di kailangan siguro ng mga kung ano mang affidavit pa parang malinaw. Parang nangyari, Raymond, parang may dagdag bawas. Ayan. May nadagdag pero may nabawas. May nadagdag na dalawa. Ito na. Hindi, aalis na daw. Aalis na talaga. Alis na si Secretary Boying Remulla, kasama na si Yusek Roberto Bernardo. Tapos babalik sila pagkatapos na ma-assess yung kanyang statement pagdating sa Department of Justice. So pupunta na dito. Sige, balik muna sa session na mayor at baka mahabol namin makuhanan to ng video yung pag-alis nila dito. Okay. Yes, you may. You're excused, Secretary Remulla. So, aalis sila kasama si Yusek Bernardo, pero ibabalik siya, Raymond. Ibabalik itong si Yusek Bernardo. Ayan, mukhang katulad dito, Lakay, nung ginawa nila kay Engineer Alcantara na before lunch, ibinalik sa Senado. Okay, balikan natin ang Senate hearing, Raymond. Hindi po ako naniniwala na itong 4 lang po ito. I'm sure meron din po siya siguro mabanggit
sa Kongreso, Mr. Chair. Anyway, I would just like to direct my question to Engineer Henry Alcantara. Mr. Alcantara, sangayon po ba kayo doon sa sinasabi ni Yusek Bernardo na dating boss mo? Doon po sa mga personalidad na binanggit niya, wala po akong personal knowledge. Doon naman po sa sinasabi niya na 15 po, ginagalang ko po yung opinion niya. Pero ako po talaga ay 25 po at kung ano po yung nasa affidavit ko, yun po ang dinadala ko po. Pinadadala ko po sa mga driver po. So magkaiba po yung sinasabi niya na 15%. Doon sa sinasabi nyo na 25% ang dinadala nyo po sa kanya? Yes, Your Honor. Ako po, yun po talaga ang hinahanda namin at pinadadala po sa mga driver po, Your Honor. May manababanggit po ba siya na doon po sa 25 na yon ay para kay senador na ganito lang o wala na siya binabanggit na meron din ako dyan? Wala po, Your Honor. So ibig sabihin, doon sa sinabi niya po na statement, linawin ko lamang, na 15% po ang dinadala niya doon sa mga umano'y mga kasamahan po namin dito versus doon sa binibigay mo sa kanya na 25%. Kulang po. Is that what you're saying? Ang bigay niyo po sa kanya 25%, pero yung nabanggit niya kanina ay 15% lang. So, nawawala po yung 10%. Saan po kaya napunta, Ginoong Alcantara? Hindi ko na po alam as far as ang knowledge ko po at ang dinadala po namin ay 25% po. Yun po ay hinahanda po, kasama po ang mga tao ko na naghahanda po nun at nagbibilang, Your Honor. Chair, nawawala po yung 10% po na ito doon sa 25 na piniprepare nila. Pero po, Mr. Chair, ang tanong ko lang po ulit ay, pero sa pag-prepare po, hindi po ninyo tanong para kanino ba ito boss? Para kanino ba ito boss? Para kanino? Tama naman po yung mga pinagsasabi niya pong pangalan. I never asked po, Your Honor, kasi po siya lang naman po yung kausap ko po, Your Honor. Siya lang kausap mo? Yes po. Alright. Isa pa pong matanong ko po, kasi nabanggit na rin po ni ninyo, ng grupo ninyo, yung 3 pong kasamahan po namin earlier, o 2 po namin kasamahan, si Senador Jinggoy Estrada. Si Senador Jinggoy po ba, na-meet ninyo personal o kahit nakausap sa telepono in person? Never po, Your Honor, na kausap tungkol po sa ganyang bagay o sa telepono po. Never So, po. hindi po ninyo na-meet? Yes po, Your Or Honor. nakausap si Senador Jinggoy? Hindi po. Maliban lang po nung, hindi ko po alam kung birthday yun, yung nasa picture po. Sinama lang po ako ng mga dating kasamahan ko po doon po sa okasyon. That's how you met Senator Yes po, Your Jinggoy. Honor. What about Senator Villanueva po? Senator Villanueva, nakakasama ko lang po siya pag may mga inauguration po, groundbreaking ng mga projects po sa Bulacan. Being the district engineer po, nakakasama ko po siya pag ganung mga okasyon. Okay, wala na po other than that. Yung mga communication, tawag, after that, yung mga ribbon cutting, kung ano man yan, opening ng kalsada, wala na pong tawag po late at night or after office hours, wala na pong ganon. Wala po. Yun lang pong insidente na nag-text siya sa akin na mag-follow up lang po nung request niya kay Secretary Bonoan. Dito po sa budget hearing, yun po, doon ko po siya kinausap dito tungkol po doon sa request niya kay Secretary Bonoan. Pero sa labas po, hindi po kami nagkakasama. Maliban lang kung minsan po, nanonood ako ng PBA, nanonood siya, magkabilang side po kami. Nagkakawayan lang po. Bilang respeto ko po sa kanya. Alright, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, ito pong mga driver na ito, nandito po ba? Si Andre Balatbat, Christian Santiago, na binanggit po ni D. Alcantara na nagde-deliver po ng pera kay Congressman Saldico. Narito po ba sila? Ay, kasama ba sila kay Saldi? Opo. Tama. Narito po yata, Mr. Chair. Okay. Na-administer mo na yun. Administer lang yung Ito po yung mga driver na napag-utusang mag-deliver ng pera at sabi nga po nila ay para kay Congressman Saldico. Sino ang mga ito?
Dalawa itong driver, lakay na pumasok pero yung pangalan, alamin natin kung Sino sila? At kaninong driver. Mukhang driver ni former district engineer Yung kanang kamay po. Alcantara Lakay. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, Your Honor. Salamat. Take your seats. Okay, maraming salamat po, Mr. Chair. Kay Ginoong Balatbat, sino po si Ginoong Balatbat? Kayo po yon? Totoo po ba na kayo po ay nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni or sa condo ni Congressman Saldico? Will you attest to that po na totoo po yung sinasabi ng boss ninyo? Your Honor, bali ako po, isang beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gaano karami po yon? Kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako yung deliver po ninyong pera? Your Honor, sa pagkakatanda ko po, mga nasa 6 to 8 na maleta po. 6 to 8 na maleta? Alam niyo po ba kung magkano halaga noon? Di ba kayo sinabihan kung magkano? Wala po kaming idea. Saan po dinala? Pero alam po ninyo na pera po ang laman ng maleta po na yon? Hindi po kinonfirm na pera, so wala po kaming idea. Okay. Saan niyo po dineliver yung mga maleta na yon? Nung nasama po ako doon, Your Honor, sa Valle Verde po. Ito po ba yung bahay ni ni Congressman ako sa Valle Verde 6? Bahay po siya pero hindi ko po alam kung kay Senator. Sino po ang sumalubong po sa inyo doon? Mga tauhan po yung nandun, Your Honor. Mga tauhan? Wala pong resibo na parang acknowledgement receipt or what? Basta i-deliver nyo lang po doon? Hindi ko po alam, Your Honor. Alright, may papakita po kami slide ng bahay po. Ano po, kung ito po yung bahay na sinasabi ninyo na dineliver po ninyo sa bahay ni Congressman Saldico, pakilagay po yung bahay. Kung ito po ba, ma-confirm lang po. Your Honor, magkaiba po yan, Your Honor. Magkaiba? Opo. Okay. Yung sasakyan ho na yan, alam niyo ho yan? Yung NFI 6319? Your Honor, bali yan po yung nag-pick up po ng... Yan po kasi, Your Honor, yung sa Fairview po. Ano naman yung sa Fairview? Bali yan po yung dinadala namin ni Christian ng... Dinadala po na? Mga maleta din po yung dinadala namin. So, hindi lang po isang beses. Kasi kung dinadala po namin, sabi nyo, iba naman po ito. So, ibang sasakyan naman po ito. Opo, Your Honor. Bali po kasi yung sa sinasabi nyo po na yung sa Valle Verde po, isang beses lang po nakapagdala doon eh. Yung sa ano po? Yung ito? Iba po yan nung ano eh. Sino po ang diniliberan na naman ninyo ng pera dito? Itong gamit yung sasakyan na ito? Hindi, Your Honor, hindi po kami ang may gamit ng sasakyan na yan. Pero kasama po yan dyan sa inyong office, itong NFI 6319? Hindi po. Bali po, yan po yung sasakyan ng kumuha ng mga maleta. Yan po. So, nag-exchange lang kayo. Galing po sa sasakyan ninyo, inilipat nyo po dyan. Bali sila po yung kumuha sa sasakyan namin. Saan po ang nangyari itong transaksyon na ito na palitan, na ikarga from your sasakyan to that sasakyan? Saan po nangyari ito? Sa Phoenix Petroleum po, sa Dahlia Street, Fairview po. Doon po nangyari yung palitan, na inilipat sa inyong sasakyan yung pera. Okay. Opo. Alright. Babalik kita mamaya. Mr. Christian, ikaw naman po, ilang beses o kayo nakapag-deliver ng pera po sa sinasabi ni D. Alcantara? At kani-kanino po ang inyong pinag-deliveran? Doon po sa Dahlia po, 7 beses po. Dahlia? Opo. Ano po yung Dahlia? Yung ito pong binanggit ni... Sa Fairview? Fairview po. Okay. Ilang maleta naman po yung diniliver nyo ho doon? Per deliver po, nasa 8 to 10 na maleta po. 8 to 10 na maleta. Tina-transfer din po ninyo? Hindi. Opo. Kasama ko po si Mr. Andre. Kasama si Engineer Alcantara? Si Andre po. Si Andre? Ako po yung driver niya. Para kanino daw po yun? Hindi po namin alam, Your Honor. Hindi nyo alam, pero may sumasalubong. Ilang beses pong ganun transaksyon ang ginawa ninyo, palitan po, o nililipat yung maleta? Diyan po sa Dahlia, 7 beses po. 7 beses? Ano yun? Buwan-buwan? Linggo-linggo? Magkakaibang araw po, Your Honor. Pero sa loob ng isang buwan? Hindi po. Mga ilan? Pagitan? Ilang buwan? Ilang araw? Sa November po, 5 beses po. Tapos meron pong January at March po. November, January, at saka March.
D. Alcantara, will you confirm? November, January, at saka March? Posible po, Your Honor. Hindi ko lang po talaga ma-recall. Saan galing po itong pera? Advance po ba ito ng mga kontraktor? Kasi, Your Honor, pinag-uusapan pala yung budget ng November, may budget na po kaagad si Congressman ko. Advance po, Your Honor. Actually, yan po. Advance payment. Yung sa sinasabi niya pong 6-7 maleta, approximately mga magkano pong pera laman nun? 6 na hanggang 8 maleta? Normally po ang isang maleta nagre-range po from 30 to 40 million. Pagkakatanda ko po. Kasi nilalagyan po namin ng numero yon para po for total. Normally po mga 30 to 40. Pinakamababa na po yung pag maliit po yung maleta, mga nasa 25. Meron pong, hindi ko po matandaan kung meron po kaming isang maletang malaking-malaki na kaya po yung 50. Pero bihira po yung 50. 30 to 40 po normally ang isang maleta po. Ang for the information po, yan pong pictures na yan, hindi rin po namin talaga alam kung saan po sila magpapalitan. Pero ang pagkakatanda ko po, yan po yung mga, hindi po kay Kong Saldi yung delivery na yan. Dahil ang kay Kong Saldi po ay puro sa Valle Verde at sa BGC. Sino po yan? Ang delivery na po yan po yung di-deliver po kay Yusek Bernardo. Tingin ko po. Bakit sa Fairview po? Hindi po namin alam. Meron lang pong binibigay na number. Tapos inuutos ko po dun sa chief of staff ko, kay Carlo. And si Carlo na po ang nakikipag-usap sa mga driver. At hindi ko po, kahit po ako, si Engineer Bryce, si Engineer JP, hindi po alam kung saan po talaga ang location po. Basta yung number lang po, kukontakin lang po ni Engineer Carlo na ibinigay po sa akin, binigay ko po sa kanya. Then siya na po yung magpe-prepare and then iutos na po sa, di ba si Carlo ang nag-ano sa inyo? Dalawa. Sino po si Engineer si Carlo po? Siya po yung chief of staff ko na kumukuha po sa proponent po. So, nandiyan po ba si Mr. Carlo? Naimbitahan po ba, Mr. Chair? Nandiyan daw. Alam po, pwede po ba matanong natin? Kasi parang, so si Carlo ang tinatawagan po ng proponent. Hindi po. Nagtitext sa proponent. Ako po ang nag-uutos po. Ako po ang kausap Upon the instruction of the proponent. Huwag na natin sabihin proponent, nalilito ang tao, politiko. Yes, Sir Honor. Congressman o senador. Ganun po ba yun? Yusek Bernardo and Saldi ko lang po ang kausap. Si Yusek Bernardo. Kasi may nasabi po silang Congressman Saldi, ito po si Balatbat kanina. Opo. Nung nagdi-deliver na po sa Valle Verde, sabi ko nga po sa statement ko, Sir, Your Honor, mayroon pong times na dalawang beses po sa BGC sa parking. Tapos po, and the rest po is sa Valle Verde po, na bahay po dun sa, hindi ko na po kung talagang kanya. Sinasabi po ni Ginoong Christian ay 7 beses daw po. Panay kay Bernardo lang po ba yon yung delivery na yon? Or may mga congressman po doon at senador? Ay, ako po, Your Honor. Opo, yun. Sinabi po ni Christian kanina, 7 times po siya nag-deliver. Kay Congressman Saldi po, nakakasama po yung ilang driver po doon. Minsan po kasama po ko, minsan sila na lang po dahil alam na po nila. Doon po sa kay Yusek Bernardo, tingin ko po, ito po yung lugar na yan. Kasi po, putol-putol po yan eh. Hindi naman po biglaan po, Your Honor. Okay. Paano nila nalalaman na na-deliver na? Baka mamaya, tinakbo na ng inyong driver. Meron ba kayong confirmation na natanggap mo na ba, boss? Natanggap mo na ba, Kong, yung pera? Nandyan na, 7 maleta? Paano po ninyo nasasabi sa kanila? Your Honor, ang instruction po ni Carlo, instruction ko po sa kanya, yung pagbibigyan po dito sa Fairview. Actually, parang nagpapapicture pa yata sila. Pero hindi ko po kilala yung tao. Yun lang po yung pinadala po doon. So, pinagkakatiwala nyo sa tao na hindi kilala? Yun po kasi yung binigay po na number. Pangalan at number. Opo. Nung politiko o nung ni undersecretary? Yes po, Your Honor. Alright, okay. No, Senator Erwin, no, kasi we have the whole day to do this. Bibigyan namin kayo ng extra 2 minutes. Everybody for that matter, no? Kung gusto niyo i-avail yung additional 2 minutes, tuloy-tuloy lang para mas mahaba. Hindi naman tayo constrained sa oras. So, you may continue. Thank you, Mr. Chair. Si Carlo Rivera, nakapanumpa ka na ba or this is your first time here?
Naka-attend na po ako last hearing. Nanumpa ka na ba? Apo, yes po. Nanumpa ka na rin. Okay, Carlo Rivera. Yung pinagdeliveran mo ng pera sa Valle Verde, sino po? Si Congressman ba mismo ang tumanggap? Yun po, inuutos lang po namin sa driver. Sila po ang nagdi-deliver po doon. Yung driver? Apo. Ay, yung po ang doon sa Dahlia, sa Fairview? Yan po is, bibigay lang po sa akin ni D.E. Henry yung contact number. Then po forward ko po sa kanila. Sino yung nakakausap mo po sa contact number? Number lang po yung binigay po sa akin. Then pino-forward ko po sa driver. Sila na po ang nag-uusap. So hindi mo actually alam kung sino yung doon sa kabilang linya, kung sino yung number na yon? Apo, Wala po sinasabi? Wala po. Alright. Balikan ko mamaya, Mr. Chesico, sa second round ko. Puntahan ko lamang po si Ginoong Bryce Hernandez. Mr. Bryce, yung pinagsasabi po ni Yusek Bernardo, tama naman po. Agree po kayo o may kulang? Your Honor, parang kulang po yung commitment na binanggit po ni Yusek Robert. Kasi as per instruction po sa amin ni Boss Henry, nasa 25% po ang pinapaprepare na obligasyon. Okay, pero yung sinasabi po niya kasi 15% para kay Ulay Bar daw. Pero every time po ba 25 binibigay niyo lahat? Pag po gano'n na senatorial funds, ano po, minimum po yung 25%, nagiging 30 pa nga po. Pag sa senador dinideliver? Sa tao, staff po ng yes po. Staff po ng senador dinideliver. Yes so po, nasa Your Honor. 30. Yes po. Yung mga tao po nabanggit niya na bago ngayon, tama po ba yon? Or ngayon nyo lang po narinig? Your Honor, ngayon ko lang po nadinig yun. Hindi ko na po abot yun, Your Honor. Balikan ko po si Engineer Alcantara. Ito mga tao pong nabanggit, sina Chis Escudero, sina Nancy Binay, Bong Revilla. Personal na po ba ninyong namit ito? Or paano po? Naka-text ninyo? Hindi po, Your Honor. Ngayon ko lang po narinig about Escudero, Binay. Yung Bong Revilla po, yung 300 million, si Yusek Robert po ang nambagin sa akin na sinabi ko po sa affidavit ko po. Wala po akong komunikasyon, hindi ko po sila nakakausap. Ang kausap ko lang po ay si Yusek Bernardo po. Okay. At one point, nakapunta ka sa birthday party o ano, alam mo yung mga kababayan ho natin, baka may mga litrato po, nandun po kayo sa mga birthday, sa mga kasalan, what have you. Wala po. Doon lang po sa okasyon ni Senator Jinggoy na sinama nga po ako ng mga dating kasamahan ko po. Nagpa-picture lang po ako. Kahit naman po, kung sino po yung nakita ko doon, ang tanda ko po. Kahit po kay, ano ba yun? Sino po yung tumakbong senador na Dagon? Attorney, ano ba yun? Dagon? Yung ano po? Nagpa-picture pa po ako doon eh. Yung ano po? Attorney Gadon. Attorney Larry Gadon. Opo, nagpa-picture pa po ako. Basta kung sino po yung nandoon, picture lang po ako. Alright. So Bryce, mali po yung sinasabi ni Yusek. So parang kulang kasi sinasabi niya 15% lang pero kayo ini-impake niyo 25%. Opo, minimum po yun, 25%. So sa palagay mo, sinabi niya po, nasaan kaya napunta po yung 10%? It's either po kay Boss Henry o kay Boss Robert. Hindi po sa akin. Okay. Pero 25 sigurado ka? Opo, Your Honor. Okay. Alright. Dito po kay Ginoong JP. JP, agree? Yun po sa sinabi ni Yusek Bernardo. Tama po? Agree po na 25% po to up to 30% po yung pinagagayak po. Will it be safe to say, Engineer Alcantara, na yung 10% napupunta lang siguro kay Yusek Bernardo? Wala po akong personal knowledge. Pero kayo po, pag inabot ninyo na sa 25%, lahat po yun? Yes po. Ito po yung pinaprepare ni Engineer Carlo sa tamang 25 to 30. Siya po ang nagpe-prepare po lahat. Kami po sa box. May ano po yun? Yun po talaga yung percentage po. 25 to 30 po. Okay, kaklarify ko lang, Yusek, pag congressman, senador, 30% po ba ang binibigay ninyong komisyon o yung pinapadala ninyo? Your Honor, kay Congressman Saldi po is 25 nga po. Sa senador po, wala po akong knowledge. Basta si Yusek Bernardo po ang nagsasabi sa akin na ganun po. At so, Yusek Bernardo ang contact po ng mambabatas, hindi po kayo rekta? Yes po, Your Honor. Alright. Ngayon, linawin ko rin po, yung para po sa
pass-through charges sa mga district representative, meron din po yan. Kasi yung tinatawag na parking fee. Hindi naman niya lugar yun, hindi niya distrito, pero kailangan lagyan ng pondo doon. Magkano percent po ito? 5% po, Your Honor. Hindi 6%, 5%. Meron pong panahon na nag-6 po din 2024. Kasi po, yung pong, ito po ay sariling plano ko po. Actually po, ginagawa ko pong contingency sa iba at ang plano ko po talaga doon ay ibigay po kay Senator Joel po kung ano mo po yung makokolekta. Kung sino po yung mga, hindi naman po lahat, piling-pili lang po yung mga contractor na inaas ko na makahingi po ng tulong. Yun lang po, Your Honor. Mr. Chair, nais ko lang po liwanawin itong sinasabing pass-through charge for the district representative. Ito po, kung ikaw ay hindi mo distrito at ibinaba mo doon sa distrito na yon, bibigyan mo yung congressman ng distrito na yon ng 6%. Tama po? Sa representative po, 5 po. 5%. Unfortunately, your extra 2 minutes is up. One last question na po. Sige, one last question. Total po nito dahil may District Engineering Office 8.5%, COA 1%, Contractor 5%, Losing Bidder 3%, Actual Project Implementation 30%, 83.5% po. Tama po. Ang binabawas po sa pagbinaba ang pondo. So magkano po natitira nila sa pondo sa mga commitment? Commitment po, yun po, yung 25 to... Lahat po, lahat, pati sa inyo na po. Bilisan na lang po natin. Commitment po sa back po ay... Kaya nga po, estimate na lang sir, magkano natitira para sa proyekto? Magkano po? 30 to 35 po. 30% na lang to 35. 30 to 35. Dahil yung 65% na sa commitment lahat. Sa taxes po and commitment. Yes, sir. Taxes and commitment. Pero mas marami yung commitment. Yes po. Salamat po. Thank you. Senator JV Ercito is recognized. Thank you, Mr. Chair. Again, I would like to get to yung sistema ang gusto natin malaman po rito. Siguro, Engineer Alcantara, pagpatuloy, na nabusan ako ng oras na nakaraan. Noong nakaraang hearing, nabanggit mo na sa affidavit mo na sa dami ng projects sa district mo at sa laki ng pondo na naibaba doon, hindi na kaya. Yung absorptive capacity nyo, nasagad na. Kaya nga, sabi mo na ikwento mo na dahil bumabaha ang project sa Bulacan, nag-farm out ka na. Naghanap na kayo ng ibang distrito, nakakargahan. Tama ba? Diba yun ang sinabi nyo kanina? Yes, Sir Honor. Nakakagulat na bilyon-bilyon piso pala ang pwedeng pakilaman ng district engineer. So, ganun ka-powerful o ang inyong kapangyarihan na pwede na rin kayo na maglagay sa ibang distrito? Your Honor, hindi po ako ang personally na naglalagay. I just want to clarify po this po. Upon the instruction of Congressman Saldico, sabi niya, masyado nang malaki yung Bulacan. Pwede ka man tumulong na makapagbigay din sa mga ibang district? Sige po ako, subukan ko muna pong kumausap. So, hindi po politiko ang kausap po rito. It's the district engineer ko. Gusto nyo ba merong ganito, merong ganito. Kung sino ang interesado, papasa po ng listing sa akin, Your Honor. So, si Congressman Saldico ang nagsabi na maghanap ka ng pwedeng kargahan? Po, kung meron daw pong gusto, Your Honor. So, paano kayo nakapagbalagay sa mga projects? Halimbawa, nabanggit nyo yung ilan sa kabilang distrito ng Bulacan. Medyo malaki rin kasi ibang nakagugulat lang ako sa Paglobo, from NEP hanggang GAA, pakiulit nga ulit kung sa kayo nakapaglagay. Tarlac first, Tarlac second, Pampanga third, and Bulacan second po. Ang tanda ko po ay parang una po 200 saka 300 po. Yun lang po. Babalikan po natin, mga kaibigan, ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Oras, Sister L. 10:10. Ang oras.